Sa bayan ng San Isidro, may isang bundok na matayog at nababalutan ng makakapal na punong kahoy. Sa umaga, tila payapa ito. Maririnig ang huni ng mga ibon at lagaslas ng munting sapa. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nag-iiba ang anyo nito. Ang bundok ay nagiging pugad ng takot at bulong-bulungan. Marami na ang nagkwento tungkol sa misteryosong tinig na naririnig mula sa itaas. Mga tinig ng kalalakihan, mahihinang daing, tila ba humihingi ng saklolo. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit sapat ang lungkot at desperasyon sa kanilang boses upang magdulot ng pangingilabot. Si Daniel ay isa sa iilang hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. 25 taong gulang, matipuno at may matatag na paninindigan. Lumaki siyang walang kinatatakutan kundi ang sariling pagkukulang. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay may lohikal na paliwanag. Ngunit isang gabi, nagbago ang kanyang paniniwala. Habang pauwi siya mula sa bukirin, inabot siya ng dilim sa paanan ng bundok. Maliwanag ang buwan, ngunit tila mas makapal ang anino ng mga puno. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Pagpatak ng 12:00, biglang may umalingaw-ngaw. "Tulungan ninyo kami!" Napahinto si Daniel. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Lumingon siya sa paligid, hinahanap kung saan nanggagaling ang tinig. "Nandito kami, sa itaas!" Malinaw na malinaw ang boses. Hindi ito iisa. Marami sila. Mga lalaking tila nanghihina, tila nakakulong sa isang lugar na hindi niya mawari. "May tao ba dyan?" Sigaw ni Daniel. Ilit pinatatag ang sarili. Walang sagot, ngunit ilang sandali pa. Muli na namang umaling-aungaw ang mga tinig. Mas malapit, mas malinaw, at mas puno ng paghihirap. Hindi siya mapakali. Ang kanyang rasyonal na pag-iisip ay nagsasabing maaaring may mga naliligaw na mga ngaso o mga umakyat sa bundok na hindi na nakababa. Ngunit bakit tuwing hating gabi lamang naririnig ang mga ito? At bakit walang sinumang nakakita sa kanila sa umaga? Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanyang kaibigang si Mateo. "Sinabi ko na sa iyo," wika ni Mateo. Namumutla. "Hindi gawa-gawa lang ang mga kwento. Ilang dekada na ang nakaraan. May grupo raw ng kalalakihan na nawala sa bundok. Mga minero sila na naghahanap ng ginto. Bakit walang nakakita ng bangkay?" Tanong ni Daniel. "Dahil hindi sila natagpuan." Tahimik na napaisip si Daniel. Hindi siya naniniwala sa mga multo. Ngunit hindi rin niya maipaliwanag ang kanyang narinig. Sa parehong gabi, muling bumalik si Daniel sa paanan ng bundok. May dala siyang lampara at lakas ng loob. Determinado siyang alamin ang katotohanan. Eksaktong hating gabi, narinig na naman niya ang mga tinig. "Tulungan ninyo kami!" Sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Sa halip, nagsimula siyang umakyat. Habang papataas siya, tila lalong lumalakas ang mga boses. Ngunit kasabay nito, tila lumalamig ang hangin at bumibigat ang kanyang pakiramdam. Ang mga punong kahoy ay tila masyadong tahimik, na para bang pinapanood siya. Biglang may aninong dumaan sa kanyang harapan. Napahinto siya. "May tao ba dyan?" Muli niyang sigaw. Isang mahinang daing ang sumagot. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating siya sa isang lumang bahagi ng bundok na tila may dating hinukay. Parang isang abandonadong lagusan.
Mula sa loob ng madilim na butas, doon nang gagaling ang mga tinig. Naririnig mo ba kami? Nanginginig man ang kanyang kamay, itinaas ni Daniel ang lampara at sumilip sa loob. Wala siyang nakitang tao, ngunit ang mga tinig ay tila nasa mismong paligid niya, umiikot, bumabalot sa kanyang pandinig. Palayain ninyo kami. Sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan at biglang namatay ang kanyang lampara. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng dilim. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay na nakaramdam ng takot si Daniel. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ngunit nang muling magliwanag ang buwan mula sa likod ng ulap, wala na ang mga tinig. Tahimik ang bundok. Ngunit bago siya tuluyang bumaba, may isang malinaw na bulong na umabot sa kanyang tainga. Pabalik ka! At alam ni Daniel, hindi pa ito ang wakas. Ito pa lamang ang simula. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, tila hindi mapakali si Daniel. Hindi siya halos nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang mahihinang daing mula sa loob ng madilim na lagusan. Ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat ay para bang muling bumabalot sa kanya. Sa liwanag ng araw, nagpasya siyang balikan ng lugar, hindi bilang isang taong hinahabol ng takot, kundi bilang isang naghahanap ng katotohanan. Maaga pa lamang ay umakyat na siya sa bundok. Iba ang anyo nito sa umaga. Ang mga punong kahoy ay tila payapang nagbabantay at ang mga ibon ay masiglang umaawit. Walang bakas ng misteryo, walang bakas ng takot. Nang marating niya ang lumang lagusan, mas malinaw niya itong nasilayan. Isa itong tila dating minahan. May mga bakas ng paghuhukay sa gilid ng bato at ilang kalawangin na kagamitan na naiwan sa paligid. May mga lumang kahoy na poste na tila minsang nagsilbing suporta sa lagusan. Lumuhod si Daniel at hinawakan ang lupa sa bungad ng butas. Tuyo ito, walang sariwang bakas ng paa. Wala ring palatandaan na may taong pumasok o lumabas kamakailan. Kung may tao rito, bulong niya sa sarili, bakit walang bakas? Lumapit siya sa isang nakahigang kahoy na tabla na may nakaukit na mga letra. Halos hindi na mabasa ang pagkakasulat dahil sa paglipas ng panahon, ngunit may ilang titik na malinaw pa rin. Minahan ng San Isidro, 1973. Napahigpit ang kanyang paghinga. Iyon ang panahong tinutukoy ni Mateo, ang taon na may mga minero raw na hindi na bumalik. Sa kanyang pag-iisip, nagsimulang mabuo ang isang posibilidad. Paano kung may mga nalibing nga sa loob ng bundok? Paano kung ang mga tinig na iyon ay hindi lamang bunga ng imahinasyon, kundi mga kaluluwang hindi matahimik? Ngunit agad niyang tinulak ang ideyang iyon. Hindi siya naniniwala sa ganoon. Upang masiguro, nagpasya siyang pumasok sa loob ng lagusan habang maliwanag pa. Dahan-dahan siyang sumilip. Madilim ang loob, ngunit hindi ganoon kalalim ang unang bahagi. May mga batong nagkalat at mga lumang kahoy na tila natabunan ng lupa. Habang papasok siya, napansin niya ang isang bahagi ng pader na tila may bitak. Parang may naganap na pagguho noon. Biglang may malamig na ihip ng hangin mula sa kailaliman ng lagusan. Napahinto siya. Hindi maaaring may hangin kung sarado ang lagusan sa dulo. Lumakas ang kanyang tibok ng puso.
ngunit hindi pa rin siya umatras. Sa halip, tinuntun niya ang direksyon ng hangin. Sa kanyang paglapit, napansin niyang may makitid na daanan sa gilid ng bitak. Isang siwang na halos hindi mapapansin kung hindi susuriing mabuti. Sumilip siya sa loob. Sa dilim, tila may anino. "May tao ba?" tanong niya, mas mahinang boses. Walang sagot. Ngunit sa isang iglap, tila may dumaan na malamig na presensya sa kanyang likuran. Napalingon siya, ngunit wala namang tao. Muli niyang binalingan ang siwang, at doon niya narinig ang isang mahinang bulong. "Nasa ilalim!" Napatigil ang kanyang paghinga. Ang tinig ay hindi tulad ng narinig niya noong gabi. Mas malinaw ito, mas malapit. Biglang may maliliit na bato na nahulog mula sa kisame ng lagusan. Napaatras siya at agad na lumabas. Sa labas, nasilayan niya ang maliwanag na araw. Ngunit kahit maliwanag, tila may bigat sa kanyang dibdib. Kung may nakalibing man sa loob ng bundok, maaaring may bahagi pa itong hindi natutuklasan. At kung totoo ang sinasabi ng mga tinig, may mas malalim pang lihim sa ilalim. Pag-uwi niya sa bayan, nagpunta siya sa matandang si Mang Isko, ang pinakamatandang residente ng San Isidro. Kilala itong tagapangalaga ng mga lumang kwento. Lolo Isko, panimula ni Daniel. "May alam po ba kayo tungkol sa minahan noong dekada 70? Napatingin ang matanda sa kanya. Mabagal itong huminga bago sumagot. "Bakit mo na itanong, iho?" "May nakita po akong lagusan sa bundok. May nakaukit na 1,900 at 73. Tumahimik si Mang Isko. Maya-maya, nagsalita ito. "May 7 lalaki ang umakyat noon. Mga minero mula sa kabilang bayan. Nabalitaan naming may natagpuan silang mayamang bahagi ng lupa sa itaas. Ngunit isang gabi, may malakas na pagyanig. Kinabukasan, hindi na sila nakita." "Hinukay po ba ang lugar?" "Oo, pero tila nilamon sila ng bundok. Walang bangkay, walang bakas." "May nagsabi po ba na narinig nila ang mga tinig?" Napatingin muli ang matanda sa kanya. Mas seryoso na ang mukha. "Tuwing hating gabi," mahinang sabi nito, "may mga nakaririnig ng daing. Ngunit walang naglakas loob na umakyat. Hanggang sa unti-unti na itong naging kwento na lamang." Napalunok si Daniel. "Kung sakaling totoo ang mga tinig, ano po kaya ang gusto nila?" "Kapag may kaluluwang hindi matahimik," sagot ni Mang Isko, "karaniwan ay may hindi natapos. Isang pangako, isang kasalanan, o isang lihim." Umuwi si Daniel na mas mabigat ang isip kaysa dati. Hindi na lamang ito simpleng misteryo. May kasaysayan itong nakabaon sa ilalim ng bundok. At habang papalapit ang gabi, alam niyang muli niyang maririnig ang mga tinig. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya makikinig. Hahanapin niya kung ano ang nasa ilalim. Dumating ang gabi na mas mabigat kaysa dati. Mula pa lamang sa paglubog ng araw, tila may kakaibang pananahimik ang bumabalot sa buong bayan ng San Isidro. Walang malakas na tawanan sa kalsada. Walang masyadong ilaw sa mga bintana. Parang may hindi maipaliwanag na pag-iingat ang bawat isa. Si Daniel ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Nakatitig sa bundok na unti-unting nilalamon ng dilim. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang sinabi ni Mang Isko. May hindi natapos. Bandang 11:00 ng gabi, tumayo siya. May dala siyang mas maliwanag na lampara, lubid at maliit na pala. Hindi niya alam kung ano ang kanyang makikita, ngunit handa siyang harapin ito. Muli siyang umakyat.
Habang papalapit siya sa lumang lagusan, tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw at maging ang mga insekto ay tila tumigil sa pag-ingay. Pagsapit ng hating gabi, eksaktong tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo at kasabay noon, "Tulungan ninyo kami." Mas malinaw ngayon ang mga tinig. Hindi na ito malabong bulong. May himig ito ng pagsusumamo. Huminga ng malalim si Daniel at lumapit sa lagusan. "Nasaan kayo?" sigaw niya. "Sa ilalim, sa mas malalim." Ang mga salita ay tila umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng bundok. Pumasok siya sa loob, sa liwanag ng kanyang lampara. Mas malinaw ang bitak sa pader na nakita niya noong umaga. Ang siwang na iyon, ang tila daanan papunta sa mas malalim na bahagi. Lumuhod siya at sinubukang alisin ang ilang maliliit na batong nakaharang. Habang ginagawa niya iyon, tila lumalakas ang hangin mula sa loob. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya nito. Sa wakas, nakalikha siya ng sapat na espasyo upang makalusot. Dahan-dahan siyang pumasok sa siwang. Mas makipot ang daanan at mas malamig. Ang amoy ng lupa at kahalumigmigan ay mas matindi. Ilang hakbang pa at bumukas ang mas malawak na bahagi ng lagusan. Napahinto siya. Sa gitna ng silid na iyon ay may nakatumbang malaking kahoy na poste. Sa paligid nito, may mga kalawangin na kagamitan, piko, pala, at sirang helmet. At sa isang sulok, may nakita siyang kakaiba. Isang bahagi ng lupa na tila mas malambot kaysa sa iba. Lumapit siya roon at sinubukang hukayin ng bahagya gamit ang dala niyang pala. Ilang sandali pa, may tumama sa bakal. Kinabahan siya. Maingat niyang inalis ang lupa hanggang sa makita ang isang lumang baul. Bahagyang nabubulok, ngunit buo pa. Sa sandaling iyon, muling umaling-awngaw ang mga tinig. "Labas mo kami." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang baul. Ngunit ang laman nito ay hindi ginto. Mga lumang dokumento, mga papel na halos kainin na ng panahon, ngunit may mga bahagi pang mababasa. Kinuha niya ang isa at tinutukan ng ilaw. Listahan ito ng mga pangalan. 7 pangalan. Sa ilalim ng listahan ay may nakasulat na tala. "Hindi dapat malaman ng iba. Ang ginto ay atin lamang." Napakunot ang kanyang noo. Biglang nagbago ang tono ng mga tinig. Hindi na ito pagsusumamo, kundi tila babala. "Hindi nila kami iniligtas." Isang alaala ang tila pumasok sa kanyang isipan. Parang hindi kanya, ngunit malinaw. Isang grupo ng mga minero na may natuklasang kayamanan. Isang lihim na piniling itago. Isang pagguho na maaaring naiwasan kung hindi nila ipinilit ang mas malalim na paghuhukay. At isang pangakong hindi natupad na ibabahagi ang kayamanan sa kanilang pamilya. Napaatras si Daniel. "Gusto ba ninyong malaman ng lahat ang katotohanan?" tanong niya, kahit hindi niya alam kung kanino. "Uwi mo ang aming pangalan." Napatitig siya sa listahan. Marahil, hindi ang kanilang mga katawan ang nais ilabas, kundi ang kanilang kwento, ang kanilang pagkakakilanlan. Ang katotohanang sila ay nawala hindi dahil sa simpleng aksidente lamang, kundi dahil sa kasakiman at lihim. Habang hawak niya ang mga dokumento, unti-unting humina ang mga tinig. Hindi tuluyang nawala, ngunit naging mas payapa.
Bago siya lumabas ng lagusan, muli niyang narinig ang isang huling bulong. May isa pang naiwan. Napatigil siya. 7 pangalan ang nasa listahan. Ngunit ayon sa kwento ni Mang Isko, 7 lamang ang umakyat. Kung gayon, sino ang isa pang naiwan? Paglabas niya ng lagusan, tila mas maliwanag ang buwan kaysa dati. Ngunit ang kanyang isipan ay mas lalong nadagdagan ng tanong. May isang lihim pang hindi nabubunyag at alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon sa bundok. Sapagkat may isa pang tinig na hindi pa niya naririnig ng malinaw. At iyon ang maaaring pinakamapanganib sa lahat. Hindi na bumalik agad si Daniel sa bayan matapos ang kanyang natuklasan. Naupo muna siya sa isang malaking bato sa paanan ng lagusan. Hawak ang mga lumang dokumento. Pinagmasdan niya ang listahan ng 7 pangalan. Paulit-ulit na binabasa ang bawat isa. Rogelio Ramos, Andres Villanueva, Teodoro Cruz, Ismael Bautista, Crisanto Lopez, Mario de la Peña, Felix Mercado. 7 pangalan. Ngunit malinaw ang huling bulong na narinig niya. May isa pang naiwan. Kung 7 ang nasa listahan at 7 rin ang ayon sa kwento ng matatanda, bakit may isa pang tinig na tila hiwalay? Maingat niya tiniklop ang mga papel at inilagay sa kanyang bag. Habang bumababa siya ng bundok, tila hindi na ganoon kabigat ang hangin. Ngunit sa kanyang dibdib, may panibagong kaba. Kinabukasan, muli niyang pinuntahan si Mang Isko. Lolo, bungad niya, sigurado po ba kayong 7 lamang ang minero noon? Napakunot ang noo ng matanda. Bakit mo natanong? May inilabas si Daniel mula sa kanyang bag. Ang listahan. Maingat niyang iniabot iyon. Nanlaki ang mga mata ni Mang Isko nang makita ang mga pangalan. Saan mo ito nakuha? Mahina nitong tanong. Sa loob ng lumang lagusan. Tahimik ang matanda habang binabasa ang listahan. Maya-maya, napabuntong hininga siya. Hindi ito alam ng lahat, wika niya. May mga balitang may isang taong kasama nila sa simula, ngunit hindi siya minero. Kung hindi po minero, sino? Isang negosyante mula sa bayan. Siya ang nagpondo sa paghuhukay. Siya ang may alam sa posibilidad ng ginto sa bundok. Bakit wala siya sa listahan? Tumingin si Mang Isko sa malayo. Tila binabalikan ang mga lumang alaala. Dahil siya ang bumaba bago ang pagguho, napatigil si Daniel. Ibig sabihin, nakaligtas siya? Oo, ngunit hindi niya sinabi sa mga pamilya ang buong katotohanan. Ang sabi niya, aksidente ang lahat. Wala raw silang natagpuan kahit ano. Pero may ginto. May natagpuan sila at alam iyon ng negosyante. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa papel. Buhay pa po ba ang negosyanteng iyon? Umiling si Mang Isko. Matagal na siyang pumanaw, ngunit may pamilya siya rito sa bayan. Sandaling iyon, tila mas luminaw ang lahat sa isipan ni Daniel. Hindi lamang ito tungkol sa mga kaluluwang hindi matahimik. May kasalanan. May pagtatakip. Lolo, seryoso niyang sabi. Ano po ang pangalan ng negosyante? Saglit na nag-atubili ang matanda bago sumagot. Don Emilio Vergara. Ang apelyido ay tila pamilyar kay Daniel. May kilala siyang Vergara, ang pinakamayamang pamilya sa San Isidro. Ang kanilang malawak na lupain ay umaabot hanggang sa paanan ng bundok. Ang kanilang mansyon, dagdag ni Mang Isko, ay itinayo ilang taon matapos
ang insidente. Hindi na kailangan ng karagdagang paliwanag. Kung may gintungang natagpuan at kung ang negosyante lamang ang nakaligtas, malinaw kung saan maaaring napunta ang kayamanan. Ngunit isang tanong ang nananatili. Kung nakaligtas si Don Emilio, bakit tila may isa pang tinig sa bundok? Muling sumapit ang gabi. Sa pagkakataong ito, hindi agad umakyat si Daniel. Sa halip, pinili niyang tumayo sa bakuran ng mga Vergara. Mula roon, tanaw niya ang bundok at ang malaking mansyon na tila tahimik na nagbabantay. Eksaktong hating gabi, narinig na naman niya ang mga tinig mula sa bundok. Ngunit sa unang pagkakataon, may isa pang tunog na umaling-awngaw. Hindi mula sa itaas, kundi mula sa direksyon ng mansyon. Isang mahinang daing. Napalunok si Daniel. Hindi lamang pala sa bundok nakakulong ang misteryo. Maaaring may isang tinig na hindi kailanman nalibing sa ilalim ng lupa. At kung totoo ang kanyang hinala, ang pangalang wala sa listahan ang maaaring susi sa lahat. Sa dilim ng gabi, tila may isang aninong dumaan sa bintana ng mansyon. At sa hangin, malinaw niyang narinig ang bulong. Hindi ako kasama sa kanila. Hindi agad nakaalis si Daniel sa harap ng mansyon ng mga Vergara. Nakatayo siya sa ilalim ng punong acacia sa gilid ng bakod. Nakamasid sa malalawak na bintanang tila walang buhay. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa puting pader ng bahay. Nagbibigay dito ng anyong malamig at halos walang kaluluwa. Ang daing na narinig niya ay hindi galing sa bundok. Sigurado siya roon. Mula iyon sa loob ng mansyon. Iilang sandali pa ay muling umalingaw-ngaw ang mga tinig mula sa bundok. Mahihinang pagsusumamo, tila nagmumula sa malayo. Ngunit ang narinig niya mula sa mansyon ay kakaiba. Hindi ito grupo, iisa lamang. Hindi ako kasama sa kanila. Napahigpit ang kanyang paghinga. Kung ang 7 minero ay nalibing sa bundok at si Don Emilio Vergara ay nakaligtas. Kung gayon, sino ang tinig na tila nakakulong sa mismong tahanan ng mga Vergara? Nagpasya si Daniel na lumapit sa bakod. Hindi ito ganoon kataas, ngunit matibay ang bakal. Sarado ang malaking tarangkahan. Tahimik ang paligid. Tila wala nang nakatira roon. Matagal na kasing bakante ang mansyon mula nang pumanaw ang huling apo ni Don Emilio at lumipat sa lungsod ang natitirang pamilya. Ngunit kung bakante ito, bakit may tinig? Pinagmasdan niya ang isang bintanang bahagyang nakaawang sa ikalawang palapag. Doon niya nakita ang aninong dumaan kanina. Lumunok siya ng kaba. Hindi siya magnanakaw. Hindi rin siya sanay pumasok sa pribadong ari-arian. Ngunit ang misteryo ay tila hinihila siya. Umikot siya sa likod ng mansyon at nakakita ng mas mababang bahagi ng bakod. Sa tulong ng sanga ng puno, nakaakyat siya at maingat na nakababa sa loob ng bakuran. Tahimik. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan sa likod. Nakakandado ito. Sinubukan niya ang isang bintanang malapit doon. Bahagya itong nakaawang, tulad ng nakita niya sa itaas. Sa kaunting puwersa, nabuksan niya ito at pumasok. Malamig ang loob ng mansyon. Amoy alikabok at lumang kahoy. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng puting tela.
at ang mga larawan sa dingding ay tila nagmamasid. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Sa bawat hakbang, umaalingaw-ngaw ang tunog sa malawak na espasyo. Pagdating niya sa gitna ng bahay, biglang, "Naririto ako!" Napahinto siya. Ang tinig ay malinaw. Malapit. "Nasaan ka?" Bulong niya, hindi na sumisigaw. May malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi, patungo sa hagdanan. Unti-unti siyang umakyat. Sa bawat baitang, tila mas bumibigat ang kanyang pakiramdam. Sa itaas, may mahabang pasilyo na may mga pintuang sarado. Mula sa huling silid sa kanan, nanggaling ang susunod na bulong. Sa likod ng lihim, lumapit siya sa pinto. Nakakandado ito mula sa labas. Kakaiba, dahil walang ibang silid ang may kandado. Sa tabi ng pinto, may nakasabit na lumang larawan. Kinuha niya ito at tinutukan ng liwanag. Larawan iyon ni Don Emilio Vergara. Nakasuot ng formal na kasuotan, nakangiti at may hawak na maliit na kahon. Ngunit sa likod niya sa larawan, may isa pang lalaki, mas bata, tila kasambahay o katulong. Hindi malinaw ang mukha, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Sa ibaba ng larawan, may maliit na plaka, Emilio Vergara at Arturo Salcedo, 1973. Napatigil si Daniel. Arturo Salcedo, hindi kasama sa listahan ng 7 minero, ngunit naroroon sa larawan noong taong iyon. Biglang may malakas na ihip ng hangin mula sa likuran niya. Napalingon siya at nakita ang pintuan ng silid na bahagyang bumukas. Kahit nakakandado ito kanina, dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob ay isang lumang opisina. May malaking mesa, aparador, at isang nakasarang estante sa dingding. Habang lumalapit siya sa mesa, muling narinig ang tinig. "Hindi ako minero, ngunit ako ang nakaalam." Napatingin siya sa aparador. May bahagi itong tila mas makapal kaysa sa iba. Sinubukan niyang itulak ang estante sa gilid. Bahagya itong gumalaw. Sa likod nito ay may maliit na pinto. Isang lihim na lagusan pababa. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Kung may lihim man ang pamilya Vergara, narito iyon. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Mula sa kailaliman, may malamig na hangin na umakyat. At kasabay nito, isang malinaw na pahayag. "Ako ang naiwan, hindi sa bundok, kundi sa mansyon." At sa sandaling iyon, naunawaan ni Daniel na ang misteryo ay hindi lamang tungkol sa mga lalaking nalibing sa lupa. May isa pang kaluluwang nakakulong sa kasalanang hindi kanya, isang saksi sa kasakiman. At ang lihim na iyon ay nakabaon hindi sa bundok, kundi sa ilalim mismo ng tahanan ng mga Vergara. At malapit na niyang matuklasan ang buong katotohanan. Matagal na nakatayo si Daniel sa bungad ng lihim na lagusan sa loob ng mansyon. Ang malamig na hanging nagmumula roon ay tila may dalang bigat. Parang bawat paghinga ay may kasamang alaala ng nakaraan. Sa liwanag ng kanyang lampara, nakita niya ang makitid na hagdang pababa. Bato ang mga pader. At halatang hindi ito bahagi ng orihinal na disenyo ng bahay. Itinago ito ng maingat. Dahan-dahan siyang bumaba. Sa bawat hakbang, tila mas malinaw ang pakiramdam ng presensya sa paligid. Hindi ito marahas,
Hindi ito galit, kundi mabigat. Pagdating niya sa ibaba, bumungad sa kanya ang isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Walang bintana, walang ibang lagusan, tanging isang mesa, isang lumang silya, at isang kahong yari sa bakal. Sa sulok ng silid, may bakas ng kalawang sa sahig. Parang minsang may nakatali roon. Napahinto si Daniel. "Arturo?" mahina niyang tawag. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, "Hindi ako dapat narito." Malinaw ang tinig. Malapit. Ngunit walang anyong nakikita. Lumapit siya sa bakal na kahon at sinubukang buksan. Hindi ito nakalak. Nang maiangat niya ang takip, nakita niya ang mga lumang dokumento at isang maliit na supot na tila mabigat. Binuksan niya ang supot. Kumikislap sa liwanag ang mga piraso ng ginto. Napatitig siya. Kung gayon, totoo. May natagpo ang ginto sa bundok at hindi ito ibinahagi. Sa ilalim ng mga dokumento, may isang liham. Lumang papel na tila isinulat ng nagmamadali. Binasa niya ito. "Ako si Arturo Salcedo. Ako ang katiwala ni Don Emilio. Nang matagpuan ng mga minero ang ginto, nagbago ang lahat. Ipinag-utos ni Don Emilio na huwag ipaalam sa iba ang natuklasan. Pinilit niyang ipagpatuloy ang paghuhukay kahit delikado na ang lagusan. Nang maganap ang pagguho, ako lamang at siya ang nasa labas. Gusto kong sabihin ang totoo, ngunit ikinulong niya ako rito. Sinabi niyang kapag lumipas ang panahon, makakalimutan din ng bayan ang mga minero. Ngunit hindi ako makapapayag. Kung may makabasa nito, sana'y malaman ninyo ang katotohanan." Nanginginig ang kamay ni Daniel habang binabasa ang huling bahagi. "Hindi ko alam kung makakalabas pa ako rito. Walang petsa ang liham. Walang kasunod na pahina." Unti-unting sumikip ang dibdib ni Daniel. Kung totoo ang liham, hindi nakaligtas si Arturo. Ikinulong siya at walang nakaalam. "Nais ko lamang marinig ang aking pangalan," bulong ng tinig. Naramdaman ni Daniel ang lungkot na hindi kanya isang lungkot ng taong nabura sa kasaysayan. Hindi siya minero, hindi rin siya sakim. Ngunit naging bahagi siya ng lihim. "Hindi ka kasama sa kanila," mahinang sabi ni Daniel. "Ikaw ang saksi." Biglang nagbago ang hangin sa silid. Hindi na ito kasing bigat ng kanina. Sa gilid ng silid, napansin niya ang bahagyang nakaangat na bahagi ng lupa. Lumuhod siya at sinubukang alisin ang ilang bato. Ilang sandali pa, may nakita siyang buto. Napaatras siya, ngunit agad ding bumalik. Maingat niyang tinanggal ang lupa. Sa ilalim ng sahig ng mansyon, nakahimlay ang kalansay ng isang tao. Walang kabaong, walang pangalan. Tahimik na napaupo si Daniel. Hindi lamang ito kwento ng kasakiman. Isa itong kwento ng pagtataksil at paglimot. Arturo Salcedo, malinaw niyang sambit. Sa sandaling iyon, tila may mainit na hangin na dumaan sa silid, kabaligtaran ng lamig kanina. "Salamat." Mahina, ngunit malinaw. Unti-unting nawala ang bigat sa paligid. Alam ni Daniel ang dapat gawin. Kinabukasan, isusumbong niya sa mga awtoridad ang natuklasan. Ilalantad niya ang liham. Ipapalabas ang pangalan ni Arturo at ihahayag sa buong bayan ang katotohanan tungkol sa mga minero at sa kasakiman ni Don Emilio. Hindi para sirain ang alaala ng pamilya Vergara, kundi upang ibalik ang dignidad ng mga nawalan. Bago siya umalis sa silid, muli niyang narinig ang mahinang bulong. Ngunit ngayon, hindi na ito puno ng sakit.
Palayain mo rin sila. Napatingin siya sa direksyon ng bundok. Oo, hindi pa tapos. Ang mga minero ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon alam na niya ang buong kwento. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi tungkulin. Ang misteryosong tinig sa bundok tuwing hating gabi ay hindi na lamang pagsusumamo. Isa itong panawagan para sa katarungan. At handa na si Daniel na harapin ang huling bahagi ng lihim na matagal nang nakabaon sa anino. Hindi sumikat ang araw nang hindi nagbago ang lahat. Maagang nagtungo si Daniel sa munisipyo ng San Isidro. Bitbit niya ang mga dokumentong natagpuan sa bundok at sa ilalim ng mansyon. Ang listahan ng 7 minero, ang liham ni Arturo Salcedo, at ang ilang piraso ng gintong nagsilbing tahimik na patunay ng kasakiman. Hindi siya agad pinaniwalaan. Ngunit nang ipakita niya ang liham at inilahad ang natuklasang kalansay sa ilalim ng mansyon, napilitan ng mga awtoridad na magsagawa ng investigasyon. Kinahapunan, may mga pulis at opisyal nang nagtungo sa mansyon ng mga Vergara. Sa tulong ng mga tauhan, nahukay ang mga labi sa ilalim ng lihim na silid. Kinumpirma ng doktor ng bayan na matagal na itong naroon. Ilang dekada na ang lumipas. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ang dating tahimik na usap-usapan tungkol sa 7 minero ay naging malinaw na kasaysayan. Ang mga pamilya ng mga nawawala na matagal nang nagluksa ng walang kasiguruhan ay nagtipon sa plaza. Doon unang binanggit ng malakas ang pangalan ni Arturo Salcedo. Hindi bilang kasabwat, kundi bilang saksi at biktima. Nakatayo si Daniel sa gilid ng plaza habang binabasa ng alkalde ang mga pangalan mula sa listahan. Isa-isa, malinaw at may paggalang. Rogelio Ramos, Andres Villanueva, Teodoro Cruz, Ismael Bautista, Crisanto Lopez, Mario de la Peña, Felix Mercado, at Arturo Salcedo. Sa pagbigkas ng huling pangalan, tila may hangin na dumaan sa buong plaza. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ng lahat ang kakaibang pagbabago. Maging si Mang Isko ay napaluha. Sa wakas, bulong ng matanda. Ngunit nang sumapit ang gabi, alam ni Daniel na may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Ang mga pangalan ay nabigkas na. Ang katotohanan ay nailahad na. Ngunit ang mga labi ng 7 minero ay nananatiling nakabaon sa bundok. Bandang 11:00, muli siyang umakyat. Hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang ilang kalalakihan mula sa bayan, mga anak at apo ng mga minero. May dala silang mga pala, ilaw at determinasyon. Hindi na takot ang namamayani sa kanilang mga mukha, kundi pagnanais na wakasan ang matagal ng paghihintay. Pagdating nila sa lumang lagusan, tila mas tahimik ang bundok. Wala ang bigat na dati niyang nararamdaman. Eksaktong hating gabi, tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo. At sa huling pagkakataon, "Naririnig ninyo ba kami?" Ngunit hindi na ito pagsusumamo, kundi tila paalam. Lumapit si Daniel sa bungad ng lagusan at nagsalita. "Narinig namin kayo. Hindi na kayo nakalimutan." Sa loob ng ilang oras, maingat nilang hinukay ang bahagi ng lagusan na dati nang nagguho. Hindi naging madali. Ngunit sa ilalim ng mga bato at lupa, unti-unti nilang natagpuan ang mga labi ng 7 kalalakihan.
Walang nagsalita habang isa-isang inilalabas ang mga ito. Tahimik lamang ang paggalang. Nang maiahon ang huling labi, may biglang banayad na ihip ng hangin mula sa kailaliman ng bundok. Hindi ito malamig, hindi rin mabigat. Payapa. Wala nang tinig. Wala nang daing. Tanging ang tunog ng mga paa habang sila'y bumababa. Dala ang mga labi ng mga minero upang mabigyan ng maayos na libing. Sa paanan ng bundok, napatingala si Daniel. Sa unang pagkakataon mula nang marinig niya ang misteryosong tinig, wala nang bumubulong sa dilim. Ang bundok ay muli na lamang bundok. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya malilimutan ang mga gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa aral na ang katotohanan, gaano man kalalim na kabaon, ay may paraan upang lumitaw. At ang mga tinig na matagal nang hindi naririnig ay hindi kailanman tunay na nawawala. Hanggat may isang taong handang makinig. Ngunit habang papalayo siya, may isang mahinang pakiramdam ang sumagi sa kanyang isip. Hindi ito tinig, hindi ito daing, kundi isang paalala. May mga lihim na hindi lamang nakabaon sa lupa, kundi sa puso ng tao. At minsan, ang pinakamalalim na anino ay hindi nagmumula sa bundok, kundi sa loob mismo ng ating pagkatao. Lumipas ang ilang linggo matapos mailibing ng maayos ang 7 minero at si Arturo Salcedo. Ang buong bayan ng San Isidro ay tila nabunutan ng tinik. Ang plaza ay nagkaroon ng maliit na bantayog kung saan nakaukit ang kanilang mga pangalan. May mga bulaklak na sariwa tuwing umaga at may mga kandilang sinisindihan tuwing gabi. Hindi na rin narinig ang misteryosong mga tinig sa bundok. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi pa rin lubusang mapakali si Daniel. May kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Hindi na ito takot, hindi rin ito pangamba. Para itong natitirang tanong na hindi pa nasasagot. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa harap ng kanilang bahay, napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid. Wala ang dating bigat ng hangin, ngunit may isang kakaibang pakiramdam. Parang may nagmamasid. Napatingin siya sa bundok. Payapa ito. Ngunit nang pumikit siya sandali, may sumagi sa kanyang isipan. Ang huling bulong ni Arturo bago tuluyang mawala ang presensya nito. Palayain mo rin sila. Napadilat siya. Napalayas na ang mga kaluluwang nalibing. Nabigkas na ang mga pangalan. Nailantad na ang katotohanan. Kung gayon, sino pa ang tinutukoy? Kinabukasan, bumisita si Daniel sa bantayog sa plaza. Tahimik siyang tumayo roon at pinagmasdan ang mga nakaukit na pangalan. Habang nakatitig siya, may isang babaeng lumapit sa kanya. Matandang may kulubot na mukha ngunit malinaw ang mga mata. "Ikaw si Daniel," sabi ng matanda. "Opo," magalang niyang sagot. "Ako ang anak ni Andres Villanueva," wika nito. "Isa sa mga minero." Napangiti si Daniel ng bahagya. "Salamat po sa pagpunta." Ngunit hindi ngumiti ang matanda. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng may lalim. "May gusto akong sabihin sa iyo." Tahimik siyang nakinig. "Nung bata pa ako, narinig kong may usap-usapan ng aking ama at ang iba pa. Hindi lamang ginto ang natagpuan nila sa bundok." Napakunot ang noo ni Daniel.
may isa pa raw silang natuklasan. Isang kuweba sa mas mataas na bahagi ng bundok. Isang lugar na hindi nila nabuksan ng tuluyan. Bakit po? Dahil may kakaiba raw sa lugar na yon. May malamig na hangin na tila hindi galing sa lupa. At may pakiramdam silang may mas matandang lihim na nakatago roon. Natahimik si Daniel. Sinabi ba nila kung ano iyon? Umiling ang matanda. Hindi. Ngunit sinabi ng ama ko na kung sakaling may mangyari sa kanila, huwag na huwag daw aakyatin ang pinakataas na bahagi ng bundok sa gabi. Isang malamig na panginginig ang dumaan sa kanyang likod. Kung gayon, maaaring hindi lamang ang pagguho ang dahilan ng misteryosong mga tinig noon. Maaaring may ibang puwersang matagal nang naroroon bago pa dumating ang mga minero. Nang gabing iyon, hindi na siya nakatiis. Mag-isa siyang umakyat sa bundok, ngunit hindi sa lumang lagusan. Sa halip, tinahak niya ang mas mataas na bahagi na hindi pa niya napupuntahan. Habang papataas siya, napansin niyang mas makapal ang mga punong kahoy. Mas madilim ang daan kahit maliwanag ang buwan, at tila mas malamig ang hangin kaysa sa ibaba. Walang tinig, walang daing, ngunit may pakiramdam ng presensya. Nang marating niya ang isang bahagi ng bundok na may malaking batong nakaharang sa tila bungad ng kuweba. Napahinto siya. May kakaibang marka sa bato, hindi gawa ng minero. Mukha itong sinaunang simbolo, halos natabunan na ng lumot. Lumapit siya at hinaplos ang malamig na ibabaw. Sa sandaling iyon, may mahinang pagbulong na umalingaw-ngaw, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito pagsusumamo. Hindi rin ito galit, kundi parang babala. Hindi lahat ng lihim ay dapat hukayin. Napaatras siya. Hindi ito boses ng minero. Hindi rin ito kay Arturo. Mas malalim ang tono, mas matanda. Napatingin siya sa paligid, walang tao. Ngunit malinaw ang pakiramdam na ang bundok mismo ang nagsalita. Biglang naalala niya ang sinabi ng matanda. May mas matandang lihim na nakatago roon. Marahil ang trahedya ng mga minero ay hindi lamang bunga ng kasakiman. Maaaring may natapakan silang hindi dapat galawin. Tumayo siya ng tuwid. Sa unang pagkakataon, nag-alinlangan siya. Kung bubuksan niya ang kuweba, maaaring may matuklasan siyang hindi na niya kayang ibalik sa katahimikan. Kung iiwan naman niya ito, mananatiling nakabaon ang katotohanan. Habang siya'y nag-iisip, muling umihip ang malamig na hangin. Ngunit hindi ito mapanganib. Para itong paalala. Hindi lahat ng misteryo ay para sa tao. Unti-unti siyang umatras mula sa bato. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. May mga lihim na kailangang ilantad para sa katarungan. Ngunit may mga lihim ding kailangang igalang. Habang bumababa siya ng bundok, hindi na siya nakarinig ng anumang bulong. Ang bundok ay muling naging tahimik. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim pang kwento ang lugar na iyon. Isang kwentong maaaring hindi na kailanman maririnig. At marahil, iyon ang tamang wakas para sa ilang anino. Hindi lahat ng tinig ay kailangang sagutin. Ang ilan, sapat ng marinig at hayaan sa katahimikan. Matapos ang gabing iyon, sa itaas ng bundok, sinikap ni Daniel na ituon ang sarili sa pang-araw-araw na gawain. Tumulong siya sa bukirin, nakipagkwentuhan sa plaza, at madalas na dumaan sa bantayog ng 8 pangalan na ngayon ay bahagi na ng kasaysayan ng San Isidro. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan,
Hindi tuluyang natahimik ang kanyang isipan. Ang mga salitang narinig niya sa kuweba ay patuloy na bumabalik sa kanya. Hindi lahat ng lihim ay dapat hukayin. Hindi iyon boses ng tao. Hindi iyon kaluluwa ng minero. Iba iyon, mas malalim, mas sinauna. Sa loob ng ilang gabi, pinili niyang huwag umakyat at sa mga gabing iyon, walang kakaibang nangyari. Walang tinig, walang bulong. Ngunit pagsapit ng ikapitong gabi, matapos ang kanyang pag-akyat sa mataas na bahagi ng bundok, may nagbago. Bandang hating gabi, nagising siya sa biglang paglamig ng hangin sa kanyang silid. Hindi ito karaniwang lamig ng gabi. Para itong dahan-dahang paggapang ng malamig na alon. Naupo siya sa kama at doon niya narinig. Hindi daing, hindi pagsusumamo, kundi mahihinang yabag. Tila may naglalakad sa labas ng kanilang bahay. Lumapit siya sa bintana at sumilip. Sa ilalim ng buwan, may isang aninong nakatayo sa gitna ng daan. Hindi malinaw ang mukha, ngunit pamilyar ang tindig. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Arturo! Maingat niyang tawag. Ang anino ay hindi gumalaw. Sa halip, unti-unti itong naglakad palayo, patungo sa direksyon ng bundok. Hindi siya nagdalawang isip. Tumunod siya. Tahimik ang buong bayan. Walang ibang tao sa labas. Tanging ang anino at siya. Pagdating nila sa paanan ng bundok, huminto ang anino at tumingin pataas. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat. Habang sumusunod si Daniel, napansin niyang hindi sa lumang lagusan patungo ang anino, kundi sa mataas na bahagi, sa kuweba na may sinaunang marka. Nang marating nila ang malaking batong nakaharang sa bungad, huminto ang anino. Unti-unti itong humarap kay Daniel. Sa liwanag ng buwan, unti-unting luminaw ang anyo. Hindi iyon si Arturo. Hindi rin iyon minero. Mukha itong lalaki na may kasuotan na tila mula pa sa mas lumang panahon, mas nauna pa sa dekada 70. Malalim ang mga mata at may tahimik na lungkot sa kanyang mukha. Hindi ako ang hinahanap mo, malinaw nitong sabi. Hindi gumalaw ang mga labi nito, ngunit narinig ni Daniel ang tinig sa kanyang isipan. Sino ka? Tanong niya. Tagapagbantay. Napatingin siya sa batong may simbolo. Bantay ng ano? Ang balanse. Humigpit ang kanyang paghinga. Ang kasakiman ng tao ang gumising sa mga nakabaon. Hindi lamang ang mga minero ang nalibing. May mas matanda pang puwersa na naroroon bago pa itinayo ang bayan. Unti-unting lumakas ang ihip ng hangin sa paligid nila. Ang pagguho noon ay hindi lamang aksidente, patuloy ng tinig. Ito ay tugon. Napaatras si Daniel. Kung gayon, ang mga minero, biktima ng sariling pagnanais, ngunit hindi sila ang tunay na target. Nanahimik ang bundok sa loob ng ilang sandali. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ni Daniel. Dahil ikaw ang nakinig, ngunit ngayon kailangan mong magpasya. Napatingin siya sa malaking bato. Kung bubuksan mo ang kuweba, malalaman mo ang buong lihim ng bundok. Ngunit maaaring hindi na ito manumbalik sa katahimikan. At kung hindi ko bubuksan, mananatili ang balanse. Ngunit hindi mo malalaman ang lahat. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Naramdaman ni Daniel ang bigat ng pagpili. Ang isang bahagi ng kanyang pagkatao ay naghahangad ng katotohanan. Ang parehong hangaring nagtulak sa kanya upang ilantad ang lihim ng mga Vergara.
Ngunit natutunan niya ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng katotohanan ay para sa tao. May mga bagay na mas malaki kaysa sa hustisya ng tao. Mga bagay na may sariling batas. Huminga siya ng malalim. Hindi siya umatras dahil sa takot. Hindi rin siya nagpatuloy dahil sa pag-usisa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bato. Hindi ko bubuksan, tahimik niyang sabi. Kung ang pagbubukas nito ay magdadala ng panibagong trahedya, pipiliin kong iwan ito sa katahimikan. Unti-unting humina ang hangin. Ang anino sa kanyang harapan ay bahagyang tumango. Kung gayon, natutunan mo na. Ang alin? Na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-alam ng lahat, kundi sa pag-alam kung kailan titigil. Sa isang iglap, naglaho ang anyo ng tagapagbantay. Naiwan si Daniel sa ilalim ng buwan, sa harap ng batong hindi na niya tatangkain pang galawin. Habang bumababa siya ng bundok, may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi niya nalaman ang lahat, ngunit sapat na ang kanyang nalaman. At sa unang pagkakataon, mula nang marinig niya ang misteryosong mga tinig, naramdaman niyang hindi na siya tinatawag ng bundok. Tahimik na itong muli. Ngunit ang tunay na wakas ay darating lamang kapag ang tao ay handang tanggapin na may mga hangganan ang kanyang pag-usisa. At alam ni Daniel, malapit na ang huling gabi ng kanyang paglalakbay. Lumipas ang mga buwan matapos ang hating gabi ng pagpapasya. Ang bundok ng San Isidro ay muling naging bahagi ng karaniwang tanawin ng bayan. Mataas, tahimik, at tila walang bahid ng mga lihim na minsang gumising sa dilim. Wala nang narinig na tinig. Wala nang malamig na hanging gumagapang sa balat tuwing 12:00 ng gabi. Ang mga tao ay nagsimulang umakyat muli sa paanan ng bundok tuwing umaga upang mangahoy at maghanap ng damo para sa kanilang mga alagang hayop. Unti-unting bumalik ang dating takbo ng buhay. Ngunit para kay Daniel, ang bundok ay hindi na kailanman magiging simpleng bundok lamang. Isang hapon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong kahoy sa plaza, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro malapit sa bantayog ng 8 pangalan. May isang batang lalaki na nagtanong sa kanyang ama kung sino ang mga taong nakaukit doon. Mga taong hindi dapat makalimutan, sagot ng ama. Napangiti si Daniel ng bahagya. Hindi na misteryo ang kanilang pagkawala. Hindi na bulong sa dilim ang kanilang kwento. Bahagi na sila ng kasaysayan at ng aral ng bayan. Nang sumapit ang gabi, muli siyang umakyat sa paanan ng bundok. Hindi upang maghanap, hindi upang maghukay, kundi upang magpaalam. Tahimik siyang tumayo sa lugar kung saan niya unang narinig ang misteryosong daing. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay banayad. Maraming salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino eksakto ang kanyang pasasalamat. Sa mga minero na nagtiwala sa kanya, kay Arturo na naghintay ng hustisya, o sa tagapagbantay na nagturo sa kanya ng hangganan. Marahil sa lahat ng iyon, sa sandaling iyon may dumaan na banayad na hangin. Hindi malamig, hindi mabigat. Para itong isang tahimik na tugon. Hindi na siya nakarinig ng anumang tinig. At hindi na niya ito hinanap. Sa kanyang pag-uwi, napansin niyang mas maliwanag ang mga ilaw sa bahay-bahay.
Mas masigla ang tawanan mula sa ilang tahanan. Ang takot na minsang bumalot sa San Isidro ay tuluyan ng naglaho. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanya. Hindi na siya ang lalaking basta naghahanap ng paliwanag sa bawat kababalaghan. Natutunan niyang ang katotohanan ay may dalawang mukha. Ang isang dapat ilantad para sa katarungan at ang isa na dapat igalang para sa kapayapaan. Sa mga sumunod na taon, naging tagapangalaga siya ng kwento ng bundok. Hindi niya ito ikinuwento bilang alamat na nakakatakot, kundi bilang paalala na ang kasakiman ay may kapalit, na ang katotohanan, gaano man kalalim na kabaon, ay maaaring lumitaw kung may handang makinig, at na may mga lihim na hindi dapat galawin, sapagkat ang kalikasan ay may sariling balanse. Minsan, sa tahimik na gabi, umaakyat siya sa paanan ng bundok at tumitingala sa mataas na bahagi kung saan naroon ang kuweba na hindi niya binuksan. Hindi niya kailanman sinubukang balikan iyon, at kailanman ay wala nang tumawag sa kanya mula roon. Ang misteryosong tinig ng mga lalaking humihingi ng tulong sa bundok tuwing hating gabi ay tuluyan ng natahimik. Hindi dahil nawala sila, kundi dahil sila'y narinig. At sa huli, iyon ang tunay na kailangan ng bawat kaluluwang nawawala, ang makilala, maunawaan at maalala. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang bundok ng San Isidro ay nanatiling tahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may kapayapaang hindi na kailanman mababasag. At doon nagwakas ang kwento, hindi sa sigaw, hindi sa takot, kundi sa isang malalim at payapang katahimikan. Maraming taon ang lumipas, at ang bundok ng San Isidro ay nanatiling tahimik na saksi sa pagbabago ng panahon. Ang mga batang minsang naglaro sa tabi ng bantayog ay lumaki. Nagkaroon ng sariling pamilya at ipinasa ang kwento ng 8 pangalan sa susunod na henerasyon. Hindi bilang nakakatakot na alamat, kundi bilang aral. Si Daniel ay tumanda rin. Ang dating matipuno at matapang na binata ay naging tahimik na tagapayo ng bayan. Kapag may nagtatanong tungkol sa bundok, hindi niya agad sinasagot. Sa halip, tinatanong niya muna kung bakit nais malaman ang sagot. Sapagkat ang dahilan ng paghahanap, madalas niyang sabihin, ang magtatakda kung ano ang makikita mo. Hindi na muling narinig ang misteryosong mga tinig tuwing hating gabi. Wala nang daing mula sa lumang lagusan. Wala nang malamig na bulong mula sa mansyon ng mga Vergara, na ngayoy ginawang munting museo ng kasaysayan ng bayan. Ang lihim na silid sa ilalim ng mansyon ay isinara at tinatakan, hindi upang itago ang katotohanan, kundi upang igalang ang alaala ni Arturo Salcedo, ang saksi na matagal na nakalimutan. At ang kuweba sa itaas ng bundok, nanatili itong hindi nabubuksan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa. May mga gabi na si Daniel ay umaakyat pa rin sa paanan ng bundok, bit-bit ang kanyang tungkod, hindi upang maghanap ng misteryo, kundi upang alalahanin ang mga gabing hinamon siya ng dilim. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, napapangiti siya dahil alam niyang minsan ang pinakamalakas na tinig ay hindi yaong sumisigaw sa dilim, kundi yaong tahimik na nagtuturo ng aral. Ang bundok ay hindi na simbolo ng takot para sa San Isidro. Isa na itong paalala na ang kasakiman ay may hangganan, na ang katotohanan ay may halaga, at na ang katahimikan ay hindi laging walang laman. Minsan,
Ito ay tanda ng kapayapaan. Tahuling gabi ng kanyang pag-akyat, bago tuluyang bumaba ang kanyang mga paa sa paanan ng bundok, huminto si Daniel at tumingala sa tuktok. Walang bulong, walang anino. Tanging ang hangin na marahang dumadampi sa kanyang mukha. Maraming salamat, mahina niyang sambit. At sa katahimikang iyon, tila may sagot na hindi na kailangang marinig. Doon tuluyang nagwakas ang kwento ng misteryosong tinig ng mga lalaking humihingi ng tulong sa bundok tuwing hating gabi. Hindi sa takot, hindi sa hiwaga, kundi sa kapayapaan. Wakas.